namin as non-commissioned officer na nasa field, nasa ground, na yun patayin kasi neutralization, Your Honor, Mr. Chair. Kasi kami ang magharap sa korte kung sakali. Sundin. Maski hindi na naman patayin lang kasi neutralization, no. Kaya sinabi ko sa Quadcom Committee, Your Honor, Mr. Chair, na pwede. Sa lahat pwede. Possibility as long as real trabaho, kung ano talaga yun ang harapin mo, ay, Mr. Chair. Pwede. Ano mo ibig mo sabihin doon sa pwede? Na pwedeng mamatay? Lahat may possibility, Mr. Chair, Your Honor, kasi sa situation na nandyan, manggaling experience ko for my 28 years. Pwede mamatay kung lumaban. Yun, laruin mo kasi you're living space of doubt na. Sa pagdinig ng Senado, makikita ang mga pahayag ni Senador Rizzo Hontiveros at Attorney Chel Jokno na nagtatampok sa mga isyu ng karapatang pantao. Gayunpaman, mahalagang bigyang diin na ang mga pulis sa kanilang trabaho ay madalas na nahaharap sa buhay at kamatayan ng mga sitwasyon. Ang salitang neutralize ay kadalasang ginagamit upang ilarawan ang mga operasyong pulis na naglalayong depensahan ang kanilang sarili, lalo na kung ang mga sospek ay nanlaban. Sa mga sitwasyong ito, nagiging mahalaga ang pag-intindi sa kanilang mga desisyon upang masiguro ang kanilang kaligtasan habang nagtatrabaho sa ngalan ng batas. Ang mga pahayag ng mga pulis ay naglalarawan ng realidad ng kanilang trabaho, na nangangailangan ng mabilis na pagpapasya sa harap ng panganib. Attorney Jokno, apart from semantics, may basis po ba sa karanasan na yung naging interpretasyon ng iba sa neutralize o negate ay pumatay? Ayun nga po, yun ay ipakita ko mga slides kanina na mismong galing sa pulis, Santa Ana, Police Tondo, mismo kay Colonel Jovi Espinido, sa PIDEA Chief. Lahat po sila ginagamit nila yung salitang neutralize. Ang ibig sabihin ay kasama na doon yung pagpapatay. Salamat. Mag-ready ka muna si Colonel Espinido, tatanungin kita. Pero ito lang para lang just educate this representation or the Committee General Gamboa. General Gamboa, ba't mo ba nasabi in the first place na top secret or secret ito na wag i-circulate itong command memorandum circular? Bakit? Why? Sir, Mr. Chair, as I have said, the sanction goes to the government employee, not to the recipient. So, but why? Bakit limited circulation ito? It was really designed for limited circulation? No, sir. Meaning to say, the circulation is controlled. There are different classifications of the documents in the police. Like there's secret, there's top secret. Anong marka nito? There's no marking. It's supposed to be confidential, sir. It's supposed to be a cover page. And down below should be stated confidential. But probably because the PNP already officially released it, that's why they removed it. But there's something wrong kung may separate page doon ng confidential and yet sa document itself walang tatak na confidential. So, if ever nakikinig ang PNP sa atin, if that is what you want to happen, tatakan nyo ng confidential yung dokumento mismo, wala na rito eh. There's no more trace that is confidential. Anyway, okay na po yun, just for my information. Colonel, ikaw yung ito sasabihin ko nga sa kanila, hindi ka naging PNP chief, pero talagang sa ground ka. You conduct police operations, etc. And I think you have an admission under oath that you interpreted the word neutralization as, not naman siguro meaning to kill, but as including the possibility of killing. Sige, just explain to us ano yung ibig nyo sabihin. Good afternoon to, Mr. Chair, sa lahat. Good afternoon. Sa akin naman, as an operatives, matagal sa non-commissioned officer, ang sa amin, Your Honor, ang pag-intindi, pag may neutralization, may report pagkatapos ng trabaho sa status. So, neutralize, then the remarks is nahuli or namatay. Not totally sa interpretation namin na nakalagay dyan neutralization, patayin. Magtrabaho lang to stop anything as long as illegal. So sa remarks, nakalagay na doon ang specification. Nahuli, nandoon, final sa court ang complaint at saka namatay. Your Honor, kami ang implementer kasi sila yung mga officer karap ngayon. Sila ang taga-gawa ng circular. Pero the truth is,
ako number one ang nag-implement. Paano i-implement ang neutralization? Hindi nakapokus sa neutralization, kundi nakapokus kung sino ang target na illegal na hulihin ba or mamatay kasi yun na may firefighting na ang nangyari. But not totally na nakalagay sa isip namin as non-commissioned officer na nasa field, nasa crowd na yun patayin kasi neutralization, Your Honor, Mr. Chair. Kasi kami ang magharap sa korte kung sakali sundin. Maski hindi na naman patayin lang kasi neutralization, no. Kaya sinabi ko sa Quadcom Committee, Your Honor, Mr. Chair, na pwede, sa lahat pwede, possibility, as long as real trabaho, kung ano talaga yun ang harapin mo. Ay, Mr. Chair. Mr. Chair. Sige, Senator Bato, dala sa clarify the situation. Meron kang sinabi, Colonel Spinella, pwede. Pwede. Ano mo ibig mo sabihin doon sa pwede? Na pwedeng mamatay? Lahat may possibility, Mr. Chair, Your Honor, kasi sa situation na nandyan, mangdaming experience ko for my 28 years. Pwede mamatay kung kung lumaban. Yun, laruin mo. Laruin mo kasi you're living space of doubt na pwede pala, pwede sa lahat. Pwede kung lumaban. Yun ang sinabi ko, Mr. Chair. Sige, thank you, Mr. Chair. Mr. Chair. Colonel, ganito, okay. Kunyari, hindi neutralization yung word na ginamit. Arrest, o ano. Pag lumaban, Ganun pa rin, hindi nga, Mr. Chair. Ganun pa rin. so okay, Senator Risa, yun. Salamat kay Mr. Chair. Related dun sa isang puntong binanggit ni Police Lieutenant Colonel Espenido, balik lang kay Attorney Jokno, may pattern naman po bang nakita yung flag related sa mga kaso di umano ng nanlaban? I mean, kapanipaniwala ba na lahat self-defense on the part of the law enforcer yung pagpatay sa mga ito na sinabing nanlaban? Dalawa po yung nakita namin. Unang-una, sa Santa Ana Police Reports na naibigay sa amin, meron silang tinatawag sa PNP na information report. Ito yung report na doon nila nilalagay yung mga information about the suspect galing sa mga informant nila. At this is used pre-operation. Sa mga information reports na nakita namin, nandun na yung salitang immediate apprehension and neutralization of that particular suspect. Second, yung pangalan nila ay sa maraming kaso ay nasa listahan din ng drug watch list for that particular area. And then later on, pagka nag-operate na ang police doon, meron silang report na nanlaban kaya napatay. Nung curious kami po noon, kinompare namin pati yung language, yung mismong wording ng iba't ibang mga police report tungkol sa nanlaban. At yung isang very striking sa amin ay halos identical yung ginamit na salita. Kumbaga parang cut and paste yung mga ginamit na salita. I can provide the committee with copies of these police reports. Please do, Attorney Chel. Salamat kayo, Mr. Kung pwede, more than just providing us with a copy, Attorney Jokno, if you can, parang, give us a parang memorandum or position paper na inorganize mo na yung observations mo. Yes, Mr. Chair. Para you direct our attention to what you have noticed. Yes, sir. Ito, Colonel Espinido. Mr. Chair, just to respond to the pattern of Senator Risa. Sige, Father, go. Once again, going back to our documents, listening to the narratives of the families, wala po. From the 312 that we have, no one fought back. Ulitin ko po, wala po nanlaban sa kanila. Salamat po. Salamat, Father Flavi. Mr. Chair, if I may, habang on deck si Father Flavi and mamaya itatanong ka rin kay Attorney Chel. Father, tama po ba na sedition cases were filed against you? Kasi kaugnay po ito ng banta na hinaharap, hindi lang ng people on the ground, pero yung mga gustong magdepensa sa mga EJK families. Yes po, Mr. Chair, Senator Risa. Salamat, Father. For the record, Mr. Chair. Mr. Chair, if I may ask a similar question kay Attorney Jokno, kay Attorney Chel. Salamat kay Mr. Chair. Attorney Chel, could you describe briefly how was it to be an opponent of the war on drugs during its peak? Anong klaseng mga hamon ang hinaharap ng mga human rights advocates?
kasama na po yung galing sa legal community. Ako po ay naging, sabihin na lang natin, biktima ng isang late night speech ng dating Pangulo na paulit-ulit niya akong personal na nilalait at I found it very offensive because it had nothing to do with the work I was doing. But of course, Pangulo po siya, gusto niya magsalita ng ganun, hindi ko siya mapipigilan. Aside from that, there were definitely dangers involved in assisting victims of the EJ case. Wala naman pong mga direct threats, pero minsan ay napapansin namin na mayroong mga lumilibot-libot at lalong-lalo na pag kinakausap namin ang mga testigo at biktima ng EJK survivors ay very security conscious kami dahil alam namin yung dangers nun. Naalala ko rin, Senator Risa, yung sa kaso nila Kian, na yung mga witnesses po ay nandun sa kay Bishop Ambo at may pagtatangka na kunin sila ng pulis. Mabuti na lang may mga media na andon at nung naibalita na may ganun nga ay hindi na tinuloy. Salamat, Attorney Jokno. Salamat kay Mr. Chair. I believe, speaking of dangers, we also have here today as resource persons former Senator Laila De Lima and former Mayor Jed Mabilog. Perhaps at the proper time, Mr. Chair, we could also hear them. Salamat kay Mr. Chair. I'll give them time na, Mayor Mabilog and Laila, if they want to give some opening statement. But after this question of mine to Colonel Espinido. Colonel, isa pa, one question. Sa ilang years ka sa police? 28, Your Honor. Grabe yung mga operations mo, high profile, di ba? Yes. Parahinog ikaw? Yes, Mr. Chair. Yung early morning raid sa bahay? Yes, Mr. Ilan patay doon? Ang patay, simultaneous yun sa area sa 6 search warrant, 16. 16. Your Honor, Mr. Chair. Okay, basta operative yan, general, mga operative. Okay. Sa entire 28 career mo, 28 years career mo sa police, ikaw ba'y nakatanggap ng instruction, whether in writing or sa pananalita, na ginamit ang word na neutralization bilang code na patayin mo? Sa pagtanda ko, Your Honor, Mr. Chair, wala akong specific na sabihan na i-neutralize. Huli ay yung arrest, marami. Okay, so ikaw ba'y nasabihan na arrest pero code word yun na patayin mo? Hindi, Hindi. Mr. Chair. Ikaw ba'y nagamitan ng ibang word na code word sa napatayin mo? Wala. May isa, Your Honor, Mr. Chair, yung trabahuin. Okay. Patrabaho yung ganun. Pero Anong basa mo nun? Anong intindi mo doon sa trabahuin mo? the result din, Mr. Chair, hulihin, yun lang talaga palagi ang... Pero anong hindi mo specific na trinabaho mo? Napatay o nahuli? Nahuli yun na. Nahuli. Maalala mo pa pangalan sino yung subject matter nung trabahuin mo na nahuli, ang ending ay nahuli din? Mayor ng Gandara, Samar, Mr. Chair. With the person of Mayor Cabuños at saka may apat niya na security na police na warranted. Anong year yun? 2011, 2010, 11, Your Honor, Mr. Chair. Yung pagtatanong ko sa iyo, pang credibility questions na po ito kasi hindi naman drug war ba yan? Hindi. Yes. So, pang just to test your credibility po. Yes, Are we commencing questioning Colonel Espinido, Mr. Chair? sana ng time lang kung may opening statement si Mayor Mabilog at saka si